Karambola sa DWIZ. Programang sasaluhin ng iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Matalinong usapan na naiintindihan kahit ng masa. Matalinong usapan na walang pinapanigan. Matalinong usapan na walang kinatatakutan. Karambola sa DWIZ. Kasama sina Jonathan De La Cruz, Conrad Banal at Joel Laksamana at ang kanilang mga matitinding bisita. Karambola, usapang pinag-iisipan, tatalakayin, hihimayin. Karambola sa DWIZ, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa DWIZ 882, ang himpilang may todong lakas. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola. 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 DWIZ 882 Aliw Channel 23 July 7, 2026 Tuesday. Ako si Conrad Banal. Kasama natin Joel Laksamana at ang ating pang Martes, Prof. Astro Del Castillo. Good morning sa inyo. Good morning sa inyo lahat. Si Parin Jonat po mamaya-maya. Good morning po. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa aming news website www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Pwede nyo kaming i-text ang aming text line 0966 465 8485. Live din tayo, Facebook, YouTube. Subscribe, follow, like, share, and comment. Mapapanood din po ang Karambola nationwide on Digital Free TV Aliw Channel 23. Meron tayo sa Signal 23, Sulit 25, Satellite 23, TV Plus 27, GMA Affordabox 25. Good morning. Good morning sa inyo lahat. Ganda umaga po sa inyo lahat. Habang busy po ang isang bayanan sa Katutok. Sa ano tutok sa Katutok impeachment. sa mga may darating na sa TV, super typhoon. sa Uy, by the way, yan ang malakas na Ay, typhoon daw. pero hindi naman daw maglalandfall. Yan ang sinasabi ng Pag-asa. Mabuti ng sigurado. Pero mabuti na. Pero yung isa pa pong typhoon ay yung Alex Ayala. Lakas ng dating. Oo. Champion, idol. Natalo pa. Natalo po si Alex Paulini. kahapon kay Paulini. Tinalo na niya yan. Before. Siguro pinag-aralan ng gusto na ng kampo ni Hindi, akin, Paulini. nagising si Paulini nung third set. Nagising. Pinag-aralan na rin ng gusto Nangyayari yan, pare. Nagbago na strategy si Paulini. Hindi, in terms of sigla, biglang parang sumigla si Paulini on the third set. Yan ang napansin ko. Hinahabol talaga yung mga bola. Hinahabol Nahabol. Okay. Di bale, darating pa rin ang panahon ni Alex Ayala. That's quite an achievement. She's 21 years old. Grabe Paulini, siya. ilan She's na yan? young. 30 years old? She's an inspiration. Ganyan po ang atleta habang lumalayo doon sa teen years, nagkakaroon po ng panibago, ng lakas. Kalakasan niyan, mid-20s to... Nagsasama na experience. Based on experience ba yan, Manong? Yes. Kasi Tsaka ang basketballista Asian. ka eh. Walang kinalaman yun dito sa sinasabi ko. Ang statistics show. Okay? Wala sa experience ko yun. Statistics show, yung kalakasan talaga ng atleta, yung late 20s, kasi yung experience, sinabi nga ni Joel, nagkaroon ka na ng confidence, tapos lumakas na rin yung iyong Hindi, katawan. alam mo kung kailan i-insert yung Pag confidence teenager, na hindi yun. pa malakas ang katawan. Hindi, agree ako. Actually, ganyan lang. Science yan eh.
Yan ang basis rin ng recruitment ng armed forces, ng police. Yung sa Pero age. meron nagkaagawan pa ng papilan eh. Diyan Ganon. Diyan sa kay Alex Diyan sa Alex Ayala eh. issue. Kasi yung Philippine Sports Commission, nag-press release sila claiming that is na sila nag-host sila ng watch party diyan sa Ultra. Okay. Yang Coliseum. Oh. Kasi daw, sabi nung kanilang press release, kasi kinongratulate daw ni BBM Okay. si Ayala. Kaya Yan ang basis nila. ayan ang basis. Ang totoong istorya nito, ang brainchild nito actually sa MMDA. So, kinausap yung PSC at ang sabi, pwede bang gamitin niyang Ultra. Ultra. Oh. Okay. O, para feed din galing sa signal. Yan. Bigla nag-press release na yung PSC na sila daw ang mag-host ng... In a way, that is true dahil venue nila yan. Oh. It's not true at all. Venue mo lang yun. Hindi ikaw ang host. Ang nag-organize MMDA. Hindi ko alam yung Hindi, story. MMDA ang nagsabing let's do this. together, And, so they... And then provided by Signal, libre. yung feed. Yung feed. Pero hindi, ang matindi doon sa sip-sip ng PSC, dahil daw kaya nila ginawa yan, dahil kinongratulate ni President Marcos. What? Yan ang mapapala nyo pag wala kasing nangyayari sa isang government agency. Ang PSC po Philippine Sports Commission para yan sa development ng sports Correct. at all levels in the entire country. Meron ba nangyayaring ganon? Ikaw pa rin, Joel, you're involved in... Yeah, well, grassroots ang ating advocacy dito sa Carambola. Hindi. Dapat doon sa... Pero are they present, PSC? Bukod sa grassroots, pare. Well, they're not. Ang PSC, theoretically, sila yung support para sa grassroots. Pwede gumagawa nila. They should initiate sila the yung elite program. sports siguro, yung program, Sports gaya Commission ng ginawa na dati ng Kasi National Sports Associations under sa kanila eh. Oh. Hindi yung ganyan puro agawan ng papel. Oo. Kasi, well, yung pinuno kasi ng PSC, ganyan, buong buhay niya, umanang agaw lang ng papel. wala. Nakakainis eh. Hindi ba? Bigyan nyo na lahat kay Alex yan. Wag na Anong sabi ng PSC? Ano? Ang role nila is formulate policies, set priorities, and provide leadership for all. Hindi yung National Sports Development hindi yung programs. claiming credit. Oo, hindi. Hindi yan ang papel nila. So, hindi yung sip-sip kay Marcos. Hindi lang grassroots, dapat all sectors in the sports So nagkagulo. industry. So nag-release din yung MMDA. Ganon. Nag-release So, sino sila. talaga nag-host? Well, actually, dapat sinabi ng PSC, we will hold it in the PSC venue na ito project ng MMDA. Hindi, claim nila eh. So, Natuloy. Natuloy naman. pero Kasi nag-watch party nga eh. nilangaw din. Pero yun na nga, babiyahe ang tao doon at upo ka doon sa Aha. Sana Sa doon na lang, Philippine Sports Arena po ginawa yan. Okay. sana doon na lang sa mga barangay hall, no? Saan Oo, bigyan mo ng feed. Oo, para hindi Para na naikalat mo magka-traffic o nakalat mo pa. Aha. Ang dami pa nakapanood. Pero ano ko lang dyan kay Alex Ayala, again, yung kanyang maraming tao na Pilipino na nalulungkot, natalo. Look, I think ito yung mga events na yung run ni Alex na yan, mabubuhayan yung not just tennis, I think other sports na Nagka-interest ka ba? Nagka-interest bigla, nagkabuhayan. Tama. Nakaka-inspira kasi ang mga sports stories pag yung ganyan eh. Oh, tapos may... Nagsimula sa bata, grassroots. Huwag kayong malungkot. Marami pang ibang laban. Marami pa. Malayo-layo pa yan. Parang na si Pacquiao. Natalo rin naman si Pacquiao. Hindi ka pwedeng lagi nananalo sa Oh, sports. si Bata Reyes. Hindi naman lahat na sinalihan ni Bata panalo Part ng learning curve yan. Yulo. Hindi naman lahat na sinalihan ni Yulo ay... Uy, Meron meron si, na. si Cayetano, hindi naman lahat na sinasalihan na nanalo. Iba yun, ha? Ba't tayo napunta rin? May narinig rin ako yung yung pamangkin ni Diaz. Si Hidilin. Hidilin, parang nanalo rin yesterday. Si Hidilin, ang dami heartache Hindi ka pwede nananalo lang agad. bago umabot dun sa Ngayon, ang
nangyayari po kasi, mamaya na tayo mag-impeachment kasi lahat na impeachment. Oo. Di ba nakakaumay na yan? Mamaya meron po tayo interviewin tungkol dyan. Pero ito yung malaking malaki, si Inday. Si Inday, yung super typhoon. Pag local name. Meron ng local name. Bavi, ang kanyang international Bavi. name. Bavi. Parang, Bavi, Bavi. Parang brand ng isang gadget. Actually, social na pangalan, tingin ko. Bavi, Okay, sige. Hindi po yan yung kantang Bavi. Hindi, Bavi yun. Ito, Bavi. Pero sa local, Inday siya. Ito si Indoy. Hindi, si John. Good morning! Good morning Good ko! morning. Morning. Sabi po ng presidente, nag-utos daw siya. Oo. Gusto niya, lahat kumilos. Yun ang ibig sabihin niya. Lahat kumilos. Kumilos dito. Hindi pwedeng Kanya-kanya. puro press release. Lahat kumilos daw dahil hindi natin masasabi. Yang si Inday, ang sabi kasi ng Pag-asa, malamang walang landfall. Pero mga ulan pa rin po dito sa atin at malakas ng hangin kahit na Mahihila. hindi At saka, diretsong dumaan dito yan si Tsaka Inday. yan si Bobby, paiba-ibang ano eh. Iba ang kanyang lakad. Hindi lakad May Oo. sarili. May sarili siyang lakad. Parang Philippine Sports Commission. Oo, parang gano'n. At saka, kaya nga Inday eh, iba-iba ang dating. All agencies take action. Yan daw ang sabi na. Take action Hindi sinabing Press release. mag-ipon ng statistics. O mag-press release. Oo, mag-press release. Ayan. Yan. Kasi po, ang press release ngayon ng mga agency, nag-utos na raw sila ng evacuation. Ayun, ayos. Yun ba yung action? Nag-utos ng evacuation. Saan? Hindi nga nyo alam kung saan dadaan yan eh. Sino mag-evacuate? Saan mag-evacuate? Saan mag-evacuate? Wala pa nga eh. Paiba-iba nga eh, pag ganun. Ako, bro, Ang pinakamadaling gawin, mag-utos eh. okay. Kailangan, on the ground ka at tinitignan mo, ano nangyayari na? For example, on the ground, ako ang specific sa akin lalo na yung, Ano yun? yung sea travel, ganyan. Kasi diyan hindi pa pwedeng mag-i-issue lang kayo ng directive na ban ang sea travel, wag lumabas yung ganun. Talagang dapat na ng Coast Guard, talagang yung marina nakapwesto doon kasi ang Pilipino at lalo na yung mga port, yung mga pantalan magpapatakbo ng barko at magpapatakbo. May bahala na attitude. May bahala na attitude. Yun ang Hindi masama. pa pwedeng directive lang to. Experiences yun, yan din tayo nadadali. Saka sa local governments, kasi hindi, Oo. local governments, very critical yung kanilang lalo na sa mga travel. Local governments. Pigilan nyo Kailangan na mag-ingat kung kayo. merong pasaway, matigas sa ulo. Tigilan nyo na gano'n. Wala nang bilangan sa eskaparate ng mga life vest at saka Wala nang ganun. yung salbabidang walang ganun. Aha. Mahilig sila sa Maaari ganun. daw pong pumasok ng Philippine Area of Responsibility itong si Inday. Pero sa tingin ng Pag-asa ay hindi magla-landfall. Pero sa ang mabuti kanilang na, mabuti dahil na. sa laki. Oh, nung kanyang, malawak eh. malawak. Malawak. Maski hindi siya mag-landfall ay may May hila. Ate. May hila. May Malawak at mabilis. Oo, Tsaka mabilis. kaya ngayon evacuation. Galing ano? Tsaka malakas ang niya, ang wind. Hangin. With your permission, gentlemen, ulitin ko nga ba yung sinasabi natin. Kaya po nangyayari yan, yung mga nakaraang bagyo, wala tayong postmortem. Hindi natin inanalyze, pinag-usapan. Ano nangyari? Kung ano nangyari, kung sapat ba yung response ng government, ano pa dapat sanang nagawa? And everything na ganyan. We have always assumed na ayos na. Hindi eh. Hindi nga. Ibig sabihin ko, ganun na nangyayari. Every disaster that we, after 2 or 3 weeks, Wala na. Wala na. Kalimutan na. Kailangan po laging may assessment yan. Ang tinatawag dyan sa management ay postmortem. Pagkatapos ng patay, kailangan i-assess kung ano po ang nangyari at kung tama nga ba, sufficiente ba yung ginawa natin. Sana nga mauso yan eh. Ang dapat na nangunguna niyan, dyan ay ang NDRRMC. Actually, kung tutuusin, yung NDRRMC at saka yung OCD, Office of Civil Defense, Office of mayroon Civil yun Defense. Kaya lang, hindi nila inilalabas. Ngayon, dapat ilabas nyo.
Paano matututo ang takambayan? Kung, Ito. ano yung secret? Ito yung assessment na, hindi, ano yan may tendency kasi sa government, basically, lalong-lalo na dito. After every event, whether it is a very critical event or something else, parang ganun. After that event, wala na. Hindi na napag-usapan, hindi na without even Until the mentioning next economy. catastrophe Until the na next naman. catastrophe comes over. O kaya nga, Mali. yung susunod na catastrophe, ang ginagawa lang ay evacuation. Parang business as usual. Evacuation, lagi. Meron ka ba narinig na ibang ginagawa? Kapag merong ganyang bagyo malaki? May narinig ba kayo? I don't know. Baka I'm misinformed. Well, ako, It's all i-share ko lang. evacuation. Okay. Medyo tumutulong tayo kasi yun nga, reserve officer rin ako. Oo. So, nagfa-function naman yung NDRRMC and OCD. Even yung post-assessments, meron naman. Unfortunately, talaga dun sa cooperation, implementation, medyo talagang minsan matigas ang ulo ng mga LGUs. Sa kagaya nung mga- nga, kung meron man, Yes. tama ba yung kanila sinasabi? Ilabas At enough ba? Tama si Jonathan, kung ilalabas nyo yan, magko-contribute po lahat ng Yes. organization, sasabihin, kulang to. Oo. Ganito na yan, ganyan. Para po, Ayun nga lang ang nakakalungkot. After ng post-assessment, kulang pa rin ang action. Yes. Oo. wala. Yun talaga. And also, isisingit ko na naman, kaya nga ini-espouse namin yung Citizen Service Act. Para lahat talaga tama prepared. Oo. Lahat marunong maghanda ng maayos. ang matindi po rito, yung El Nino, Hindi pa nagsisimula ng husto. ay darating yan. Ayun Sigurado nga, yun na nga. raw. Kaya Sigurado kailangan na. paghandaan lalo. Ayan. Pinagbabanatan kasi natin yung whole of society approach Yun. Kaya natakot ang mga tao Ano sa government. Naging gun siya yung Naging tawag gun dyan, sila kasi Ayaw dati, nilang, yan na naman kayo, whole of society, etc. Hindi dapat. papel. Talaga naman dapat whole of society Dapat ganun. Dapat ganun talaga ang Hindi approach. pwedeng gobyerno lang. Hindi pwedeng gobyerno lang. Lahat kumikilos eh. Ako nga, sinasabi ko, halimbawa, bakit inaasa lahat sa Red Cross? Yung mga private company, Nasaan kayo? magbibigay na lang sila sa Red Cross, tapos na. Oo. Hugas kamay na sila. Hindi tama yun. Kung yung mga civic organizations, they get involved. Okay? Bakit hindi yung mga malalaking kumpanya na they have the resources? And the knowledge, the know-how to respond. Hindi po nangyayari. Lalo na yung mga halimbawa lang, ikaw ay isang power company. You control a lot of areas. You should be prepared to participate. That's another thing. Kasi alam mo, sa mga bagyong ganito, napansin mo, yung power at telco, yung mabilis na pagbalik. Kasi tatamaan eh. And then suddenly, it takes them weeks bago maibalik. Problema yan. Tama. Pwede mo Ito. na i-preposition yan eh. Tama. Ay, kagaya dyan sa telco. Yeah. I was told by a friend of mine who is involved with yung may mga satellite. Talagang down sila doon sa Jensen. Yeah, true. Nag-down. Sila lang ang tumulong. Hindi umubra yung mga... Naglagay ng satellite phone. Nag-ano sila sa satellite nila. Doon nag-link up. Nag-link up. Oo. So, bago kasi nakarating hindi doon. dadaan sa towers. Oo. Satellite na. Satellite na, hindi towers. Hindi towers. Nasa assessment ba yan nung ano? Yeah, you can Ng preposition this NDRRMC? already, Nakita mo oh. ba yung report? Actually, nailagay ba yan? Yes, kasama actually yan na talagang satellite based na. Okay. Oo. And also, dapat bawat LGUs and mga merong Merong, access. merong Kaya nga access may na- maganda Hindi, anong ginagawa nila para mangyari yan? Puro Puro dapat eh. Ang Evacuation center. Ikaw. Oo, ang may pondo kasi center. yung LGUs rin eh. Oo, and Ayos na. yung ibang Basta sinabi evacuation center. pero may honestly, trabaho, kwento ko lang rin Oh. ang basis and model ng United Nations at ng mga ibang countries na related sa disaster, alam niyo kung sino? Pilipinas. Bilib na bilib sila. Kaya sila laging andito. Ganon. Oo, natututo sila sa atin. Unfortunately, mahina tayo sa action, sa cooperation ng mga agencies at ng publiko. Paano tayo Yan naging na- model? In terms of framework. Framework. Maganda yung framework. Plano. Power. Pinakamagaling tayo. Yes. Sinabi Yung na mga natin- incidents, Plano incidents pala. commander. Ay!
Yun lang. Pag plano ba? Pag naplano na, ayos na yun? Hindi nga eh. So, So, ikaw naman plano na eh. yung- Gusto mo pa may mangyari. Yung Ito, diferensya sa sabi ni atin. Marcos, Ang demanding action mo eh. naman. Yun. Sabi ni Marcos, Yun. lahat kayo kailangan ng aksyon. Oh. Everybody. Pagdating sa ano, Hindi ba malinaw yun? Action daw. pagdating sa Hindi plano. framework, planning, Panalo tayo. Panalo tayo. presentation. Oh, magaling. Ay! Pinakamagaling tayo sa ganun. Sa action, kulang. action tayo. Presentation. Action. Ay, doon tayo nagkakatalo. Doon tayo nagkakatalo. Kumbaga, articulate lang. Martin na, makulate pa. Ma-opening statement yan ng Hindi, totoo yan. Opposition in Defense. Sinasite yan ng Maganda, World maganda Bank, pakinggan. sinasite yan ng mga ibang Kagaya sabi international ni Charlie, organizations. Maganda framework. Maganda. Pero, Ito, Hindi, kasi Mahina daw, tayo tayo sa raw implementation. talaga ang sumasalo ng climate change. Isa sa Yes. mga bayan na nahihirapan yes. talaga dyan sa Correct. climate change. Kaya siguro pinag-aaralan tayo ng World Bank. Kung paano tayo mamatay, magutom. intervene ba natin ang Sakit naman OCD? pamapakinggan Intervene ba naman. natin ang... Sama naman pakinggan nun. Sino ba intervene natin sa disaster? Walang gusto makipag-usap doon. Wala. si Gerald Cabreros dapat. Cabrera. Ito po, sabi... Ito si Charlie Loco ito. Hindi niyo sinusundan si Alan Peter. Magaling yan. Paano sa presentation? Presentation daw. Sa presentation. Pare. Ang problema Hindi ko alam yan, hindi nakukuha sa presentation ng Hindi pwede. ang solusyon eh. Hindi pwede. Sabi nga natin, kailangan problem solvers. Yan. Ang Importante. mga pinuno natin sa mga Tama. government agencies. Tama. Hindi po pwedeng puro visionary. Tama. At si saka presidente na yun eh. Siya na yung may vision. At saka nagutos, mission eh. action daw ang gusto niya. Ewan ko, tingnan natin sa mga susunod kung magkaka-action yan po sa press release. Oy, tayo gumawa ng post-assessment. Tayo? Tayo gagawa. We don't have the wherewithal to do that. Kailangan nando ka sa on-site at alam mo kung anong mga response ng government, kung enough or yung ganun po ang kailangan mangyari dyan. Hindi nangyayari yan eh. Ever. Matagal ko nang binabantayan niya. Wala akong nakikita na babasa na. Never kang pare. In any sector? Hindi. In any wala. sector? Maski sino. Power, Wala po. telecom, water, Walang postmortem. environment, Yan, Jensen na yan. Napakasarap ng postmortem niya. Meron sila reporting na kung anong... D&D, etc. That's not the same. Nasa Report. lanta, Yan, ilan ang yan. bumagsak. Statistics yan eh. O, ito na naman. It's not the same as By the way, postmortem. Ito na naman si Charlie, oh. Hindi ka kayo kasi nagbabasa ng kanilang website. Ayan. Ayan. Wala po. Kahit chinecheck ko website, Charlie. Wala. Wala ah. Ako pa, maunahan nyo dyan. Ang nakikita ko sa website, tinamaan na yung Guam, Northern Mariana Islands. Grabe Yun. daw itong Bavi, pare. Talagang damaged roads, Yes, down power yes. lines, Malakas. fallen trees, Super widespread typhoon power nga eh. communication outages. Si- Sabi ko, kinakabahan ako pag Si tumataas ako eh. Paring Conrad, tinignan daw niya yung website ng LTFRB 2018 eh. Hindi, oo. ano yun? Dumalo. Show Naka-short pants pa si Jonathan. Yun ang kanilang kanilang nandun. update. Update. Parang yun yung disease center nung panahon ng COVID. Oo. 2010 ata yung huling posting. Marami nagtatanong, sana ma-restore kagad ang Kagabo na po power. tayo. Oo. Report. Ay, ito. Patrol 13, Gilbert Perdes. No. World Bank upgrade sa Pilipinas. Inaasahang hahatak ng mas maraming pamumuhunan. Camille Gilbert. DWIZ Field Report. Mas magiging kakit-akit ang Pilipinas sa mga dayuhang investor matapos itaas ng World Bank ang status ng bansa bilang upper middle income economy. Sinabi ni PCO Secretary Dave Gomez na magandang balita ito dahil inasang mas maraming negosyo ang papasok sa Pilipinas. Ayon pa sa opisyal, kinlala rin mismo ng Prime Minister ng Canada ang bagong economic status ng bansa. Bunga nito inasang madaragdagan ang mga dekalidad na trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino. Para sa Boses ng Pilipino, nagbabalita ng Todong Las Patrol 13, Gilbert Perdes sa bagong tunog ng DWIZ 882. Karambola sa DWIZ 882. Ang himpilang may todong lakas. Maraming salamat, Gilbert. Oo. Maraming salamat, Sir Dave Gomez, at pinakikinggan mo si Conrad. Ayan. Sa mga advice.
Kasi nung pong una, lumabas ang balita. Oo, sinabi mo na yan upper eh. middle income. Ang sabi kasi nila, grouping lang daw yan. That was a stupid assessment. Ang sabi ko, hindi po. Kapag nag-upper middle income ka Income na, nasa radar ka na ng mga malalaking kumpanya. Investors and Kasi ang alam nila dyan, meron ka ng critical mass Yes. na sinasabi na may pag-asa, malaki ang pag-asa na umangat ang Saka sa mga financial You have the capacity institutions, to- magkano i-charge So, sa napaka-simplistic ng mga assessment na para bang pessimistic masyad, dinadown ng Pilipinas, grouping lang daw yan. Hindi siyang grouping. As a matter of may very effect. important. as a one of the best examples is itong yan sa mga pharmaceuticals, big pharma. Because of our situation, because of our population, etc. and everything. Yung mga yan, matagal na nagsasabi, Nag-aagawan. alis na kami. Masyado kayong mga regulator. Ay, hindi na ako maalis. Why? Because we have. Ano ba? Ba't sila aalis? Windfall sila lagi Ang rito. ganda ng kanilang market dito. Ang economy po natin, kailangan daw matindi ang growth rate ngayon second half, sabi ni Balisakan. Kasi baka hindi tatamaan yung ang binaba na 3.5 to 4.5%. Ang gusto mangyaring growth rate ng government, napakalayo po yan doon sa 6 6 to 8 to 7 to 7. na target dati. Ngayon, 3.5 na lang to 4.5. Hindi pa siguradong ma-achieve yung 3.5. Nagmamakaawa pa tayo doon. Sabi ni Balisakat, kailangan bumawi tayo ngayon second half. Paano tayong babawi sa second half? Kailangan daw po yung mga infrastructure na kailangan gawin, gawin na. Gumanti ngayon to si Department of Agriculture. Yan daw po mga farm to market Kaya road. Siking. They are poised to be implemented. Anong poise? Because of the war chest sila 2.5 billion, pare. 2.5? 31. 30 ang billion ng kanilang 31. budget. Okay. Hindi, for this year na ang kanilang tinitignan pa lang. Tinitignan hindi pa ready for implementation. 2 billion lang. Ayun. Pero 31 yan. Poised na nga daw eh. Yun ang ibig sabihin ng poise. Poised, tinitingnan na. 31 Ibig billion. mo sabihin, shovel ready yan? Yan, 2 billion na Mali yan. pala Hindi shovel headline ready. ko. Poised, sinabi ko eh. Clear, Gusto kong, inapprove pa lang. 31 billion ang ano hindi nila. ko inapprove na. O magbibiding. Kung ano. 31 Bago mangyari yan. Sinabi na natin noon pa. Binanggit ni Secretary, this is the longest stretch. May binanggit siya. 31 billion ang sa Budget. Yan dyan sa FMR, Farm to Market Road. 31 billion yan. Kung 2.5 yan, kailan nila matatapos yung 31 billion? Pero hindi niya binanggit ang matagal natin sinasabi na hindi lang puro yung mga bidding contract. You come out with different sets of possibilities. Halimbawa, kung ito gravel na farm to market, kailangan mo lang dyan, gravel lang. Gawin mo na yung barangay ang tsaka town ng gumawa niyan. Hindi na yung I-download mo bidding. na. Yung bidding, magtatagal pa kayo niyan eh. Papatayo daw siya ng tulay. Nako. Yan. Ayun. Patay. 8:30 na umaga. Ay, nako po. Kinakabahan ako. Kinakabahan ako. Yung press release na yun, farm to market, tulay, at meron pang Pare, 2.5, mga hindi facilities, mangyayari yan. storage at ano. 8:30 na umaga. DWIC 882. Aliw Channel 23. Karambola. Karambola sa DWIZ 882. Ang himpilang may todong lakas. Karambola. Balik tayo, Karambola, DWIZ 882, Aliw, Channel 23. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ang ating Tuesday boy, Ayan. Professor Astro del Castillo. Aksidente Ako lang po si na Conrad nakadilaw si Professor Astro. Nasuot lang Wala na ngayon yan. madilim. Wala na. Wala nang kulay ngayon. Wala na yung na. politics of Kulay-kulay colors. na yan. Wala na. Hindi na po... Hindi na uso yan. Hindi na Yung uso. mga dating dilaw pula nagsama. Ngayon, hindi umattend si Vice President Sara kahapon. Yan po ang kapansin-pansin. At isa pang kapansin-pansin, si Senator Chis Escudero pa rin ang nahirang na presiding Presiding officer. Pinagdebatihan yan, pare. Bakit kaya? Ano bang... Una muna, Ayaw ni Cayetano eh.
unang-una, ang pinagdebatihan, itutuloy ba natin to? Hindi. There were 3 questions that he was asking Sige, tayo. to be resolved. Hindi Ano? naman kailangan i-resolve kaagad yung mga yun. As a matter of fact, you just go within certain Ayan. parameters. Okay. Meron po tayong makakausap on Zoom. Siya po ay convener ng Isang Bayan. At isa siyang Law professor. law professor. Yes. Si Attorney Howard Calleja, si Attorney Howie. Kung tawagin po yan, si Attorney Howie. Magandang umaga, Attorney Howie. Ay, good morning sa Karambola. Good morning po sa inyong lahat. oh. At good morning po sa inyong tagapakinig, tagapanood. Mabuhay po kayo lahat. Assessment ng first day. morning po. Meron daw ini-request sa inyo si Jonathan. No. Ano ba daw ang assessment nyo ng first First day. Ano ba yan? Comedy? Circus ba? Ano O yan? ano bang nangyari? Papilan? Epalan? Ano ba ang assessment nyo? Well, unang-una, kitang-kita naman natin na there was an attempt na patagilin or ihinto or guluhin, pero hindi naman na nangyari at for whatever it's worth, natuloy naman na forthwith nga, ika nga. Forthwith? Okay. Yung hearing kahapon, although maraming nagdi-disagree doon sa maraming nagdududa doon sa pagtalaga kay SP kay presiding officer Cheese, sa akin siguro bigyan natin ng pagkakataon. Total first day lang naman patunayan niya yung kanya kung talaga siya hindi bias at independent, patunayan niya yun naman sinumpaan nila, no? The same goes with all the other 21 senators na Yes. although alam natin na iba merong mga kinikilingan, ako naman nananalig sa ebidensya bilang isang abogado at sabi ko nga first day pa lang naman bigyan naman natin ng pagkakataon lahat ng mga senador. Ano po ang ang kuha nyo dito sa sinabi ni Cheese na siya mismo nagsabi kasi it's a question an open question. Ilang boto ang kailangan to convict? Ang sabi niya 16 pa rin. Well, that is the literal interpretation of the Constitution. If you go literal meaning, meron siyang punto. Pero meron din isang punto which I subscribe to na dapat yung mga yung mga present lang, yung mga functional at pwedeng umattend ng hearing, no? Let me just put into... So yung kay Cheese po, opinion niya pa lang yun. Yes. Hindi pa yun ang mangyayari. Yun ang Well, kanya. unless pagbotohan nila yan, nasa sa kanila po yan. Pero as it is, pwedeng yung 2/3 na yan, pwede na lang as it stands to 24. No? I mean, that they can do that without disturbing any... Sabi kasi sa Constitution na Attorney Howie, 2/3. Ang question, 2/3 ng ano? Tama kayo dyan, Sir Conrad, kasi nga, wala naman sa batas natin, wala sa Constitution na nagsasabing 16 votes. Meron lang 2/3. 2/3 of the members. 2/3 of members. So, members. ang question dyan is, sino ba yung members who qualifies as a member? So, yun Yeah. sa akin, sabi ko, yun ang kailangan pagtalunan. Sino ba yung bang suspended na dalawa, si Marcoleta at si Jinggoy, since plunder ang kaso nila, automatic suspension yan. Ano ba ang ibig sabihin ng suspension? Kasi nga, sa amin palagay, suspended ka as a member. So, all rights and privileges or obligations ceases as you are a suspended member. Oh. Yung isa naman, nagtatago, Lalong suspended yun. ang natin dyan, kung ikaw ay tumatakbo or tumatakas sa batas, hindi mo pwedeng gamitin yung batas para sa pribileyo mo. Oo. So, sa akin, naman yun, you cannot get your cake and eat it too, ika nga, Sa ngayon ba sa simula, Attorney Howie, sa simula ng hearing, kailangan, importante na ba yung issue na yan? Yan 2/3? I think, alam mo, paring Conrad, Attorney Howie, with all due respect, ang palagay ko yun, sinabi lang ni ni presiding officer yun to stop the discussion about that nauubos ang oras? Mauubos ang oras. Magdidebate sila on that particular issue. Hindi naman kailangan at that point na pagdidebatehan kagad yun Tama.
Tama po, tama po. Pwede naman yan at a later date. Pwede naman nilang pagdebatihan yun as they proceed. resolve the Yes. cases or as the Tama. trial goes Sabi on. nga nila, hanggang February to, Attorney Howie. Kasi nga naman meron 50 witnesses sa kabila, another 20, 30 sa kabila. Pero paalala natin, no, there are 4 articles of impeachment. You need not be convicted in all 4. Yes. Pwede isa doon sa 4, Ayun. or 2 sa 4, o 3 sa 4. Of course, pwede 4 sa 4 na articles makonvict ka. But you only get convicted to 1, convicted na po yun. Paliwanag nyo nga, Attorney, yung sa subpoena naman daw. Oo. Ay, yung mga subpoena for VP, financial records, ano ba yung mga issue na yan? Na lumabas din kahapon yan eh. Sabi ko, baka maging baka maging mitya, parang second envelope, naalala nyo yung kay Era. Pero ang sa akin dyan, yung hindi ito second envelope, pwedeng ito yung box ng ITR, yung bank records na ayaw ipakita, yung AMLA records na palaging kumbaga question. Dapat ito, you have to remember, this is accountability and transparency. So, bakit natin hinihinto na wag ipakita yung bank records? For example, ang kaso unexplained wealth na 6.7 billion. Natural, hindi naman yung, di ba, pag unexplained wealth, kikita mo yung history ng iyong pagkakakuha ng pera or yung iyong pag-accumulate ng pera. So, hindi naman ibig sabihin lang yan, limitado nitong 3 years or how many years of vice presidency. So, Nabanggit nyo, Attorney Howie, yung unexplained pagtaas wealth. ng pera Yeah. Oo. Yung unexplained wealth, na kahapon kasi may na-interview kami, yun namang abogado ng defense. Or hindi pala, abogado ni Vice President Anti-Madriaga. sa Madriaga case. Ang sabi niya kasi, yun daw report ng AMLC, kung saan nakabase yan ang unexplained wealth, ay inaccurate. Meron daw mali. Will that be a crucial point? Yung may mali doon sa... Ang example niya, yung 200 million o 2 million, naging 2 billion. Sa akin, Yung sa akin kasi yung 2 million, kailangan mo pa rin paliwanag kahit 2 million lang yun. Baka mas madaling mapaliwanag ang 2 million. Oh, whatever it Ay is. sa akin Maski the piso. figure doesn't matter. It's the fact that you hid it. Tama po kayo kasi Oo. wala ni Singkong Duling, walang nakareport sa Salin. salin niya, Yan. sa AMLA na yan. Bakit naman duling, So, Attorney? at any amount, tama po kayo, whether it's 2 million, 200 million, 2 billion, kailangan i-report yan. We have to remember, kahit sabihin na nating mali, without admitting, pero makakapagsabi ng mali niyan yung bangko. Kaya nga importante, tingnan natin yung bank records kasi kung sabihin na lang mali, kung mali si AMLA, pakita nila yung bank records. Yes. Kasi ito naman nakabase si AMLA So, ang tanong ko, si AMLA has a presumption of regularity. Yeah. Kasi it's a Ayan. government entity. So, whatever ilabas niya, may presumption of regularity unless i-debunk mo or Yeah. i-rebut mo. Oh, Kaya sabi ko nga, ang pinakamalaking magre-rebut niyan, yung mismong bangko. Bangko. Yung records ng bangko, pakita niya kung tama yun o mali, number 1. Number 2, agree po ako sa inyo, whether it's 2 million, 200 billion, whatever billion or million it is, pera pa rin ng taong bayan yan. O pera pa rin na hindi niya rini-report yan. So, dapat ipakita niya. So, nasaan ba o paano niya nakuha yung 2 million na yan, 200 million o 2 billion na yan. So, yun po ang katanungan na kailangan natin harapin dito sa impeachment na ito. Yung bank secrecy ba, hindi, it will It will not apply. apply? Dahil hinihingi ng prosecution, ipasabina yung mga bank records. May sabi ng defense Hindi. Bank secrecy. Bank secrecy. Pero klaro naman po sa ating batas tayo naman po sabi ko let's just go where the evidence leads, no? Yes. Exception sa bank secrecy law ang impeachment. Oh. Klaro sa batas natin 'yon. Ito trial for impeachment, di ba? This is impeachment in the House, then it is the trial of impeachment dito sa itong sa Senado. Senado. This is a clear exception sa bank secrecy law. At Ayun. makikita mo yung bank secrecy at saka yung mga issue na yan, nangyari rin yan sa SALN ni Corona. Di ba? Yes. Lumabas yan sa SALN ni Corona. Kung sa Chief Justice na ilabas yan, bakit dito hindi natin mailabas? Kaya nga Kasi- nagkakaroon ng gulo dyan dahil hindi binabasa thoroughly yung mga
articles at saka yung mga ano sa batas. Ayun. This is, ito, mapunta lang tayo dun sa issue naman ni ano, before we go to the impeachment again. Yung kay Senator Marcoleta, ang sinasabi nila palagi, hindi private funds ito eh. Wala naman to na ano na plunder sa public funds, etc. Yung pala, there is another section in that particular law na pag contributions, gifts, etc. kasama na yan. Plunder yun. Hindi po Opo. ibig sabihin na galing lamang sa Lamang sa kaban ng treasury, bayan oo. para maging plunder. No. Opo, pwede ko pong Yes. managin yan. Yes. Dalawa po, yung predicate crime po dyan is indirect bribery. Ayun. Ang diferensya po, pag sinabi natin bribery, nagbigay ako ng pera sa'yo dahil may pabor akong gusto, may project o meron akong hinihiling. Yun, bribery yun. Binigay mo in exchange for something. Pag indirect bribery, ang tatlo po ang elemento niyan. Ikaw ay public official. So, nung time na yon siya ay congressman. Ikaw ay tumanggap, sabi nyo nga, donation or gift or anything of value. Inamin niya. Siya mismo umamin sa SMNI, sa TV niya, na tumanggap siya ng 75 million at binigay ito in respect or because of your position or because ikaw ay public official. So, pasok siya sa tatlong yon at it doesn't matter whether it's public money or private money. It is given because of your position. So, klaro po yon. And that's the predicate crime. Indirect bribery is the crime. Ngayon, umakyat siya ng 75 million, more than 50 million, kaya naging plunder. Ganun po ang nangyari doon. Hindi po ba binigay lang sa kanya yan dahil Maganda gwapo lalaki. siya Oo. o mga ganon? Hindi Hindi pwede. naman pwede yung ganon. Gwapo rin naman po tayo, ba't hindi tayo binigyan? Aray ko. Yes, sir. Ay! yung ano, yung nagdebate. Di ba po? Kung gano'n, kung gwapo lang naman pala pinag-uusapan, di sana all. Yung tungkol doon sa nagdebate, si Attorney Season at saka si Congresswoman Luistro, tungkol doon sa Met yung... yung tungkol nga sa pag-present, paglalatag ng kaso. Ano ba yun? Ano ba yung latag? Ano nga kuha nyo dyan? Attorney Howie. Sa akin, simple lang yung kanilang mga opening statement. Malinaw yung opening statement ni Congresswoman Luistro. Ebidensya ang batayan. Pero doon kay Attorney Season, ang nakakalungkot, ang batayan niya, yung 30 million votes ni Senator, ni VP Sara. Ang sabi ko doon, hindi naman po tawag Election dito, to. antidote o hindi naman bakuna ang 30 million votes laban sa accountability. impeachment. Oo, so hindi naman ibig sabihin binoto ka ng 30 million, hindi ka na pwedeng hanapan ng rason o tanungin kung saan mo ginastos ang pera ng bayan. Hindi naman pwede porket ikaw ay binoto ng tao, ikaw ay immune from any suit or any action or any legal action. Hindi naman pwedeng ganon. So dapat ang laban doon, ang sagot doon, yung ebidensya. Which sabi ko nga, sa tingin ko, yun naman ay nalatag ni Congresswoman Luistro. Kaya siguro in the next few days, pakinggan po natin. Isa lang naman po yung kanilang testigo na nabigay kahapon, pero siguro sana bumilis-bilis ang proseso. Makikita nyo na paglatag, kaya medyo hahaba ito kasi paglatag ng trial, hindi naman testigo lang ang pinag-uusapan. Marami pang debate na kung ano-anong resolusyon, ano pang motion, ano pang issue. Kaya kung sana mabawasan yung mga ganyan, mabilis nilang presenta yung ebidensya, mabilis din ang latag ng kaso. Ano po kuha nyo doon sa arraignment daw na gusto ni Congressman Luistro na hindi nangyari? Kailangan Yes, po ba yung arraignment sa trial, impeachment trial? Well, hindi naman, nakita naman natin, hindi naman nangyari rin Oo nga, doon sa iba. Sa akin, lahat naman yan pwede, it's a possibility, but it's not a necessity. Ayan. Yan. Oo. Napaka-importante yung ganun na workout. Ano yung issue tungkol sa Ateneo versus UP? Bakit umaabot Wala yung kinalaman Ano yan? Ikaw naman. Wala namang kinalaman yun, pero sana kung sinabi nila mas gwapo yung mga atinista, papayag ako doon. Pero kung sa mas magaling, pareho Ikaw naman, Howie. Hindi naman masyado. Hindi naman masyado malaki lamang natin. Attorney Howie, meron akong itatanong alam po, tayong mga atinista, medyo magagandang lalaki. Hindi naman gano'n. Hindi naman gano'n. Magagalit si Astro niya. Attorney Howie, may tatanong ako. Ito kasi hindi ako abogado, but I just want to... Yung si Attorney Sheila Season. itong defense, Season. there was a point na sinabi niya doon sa kanyang opening Opening, statement na ang tingin niya yung nangyari, itong impeachment
process na to ay doon pa lang sa House ay parang mini trial na it was really a vast fishing expedition Fishing, na yung evidence ay carefully curated ng House to construct a narrative against the Vice President even before umabot sa trial sa Senate. So in a way, ito yung iniisip ng maraming mga yung sa kampo ng ni Vice President na ito ay politika to eh. Talagang Walang ebidensya to. yung walang ebidensya to, you're just nire-railroad yun na yung presidente dito and kaya napasok siguro yung 32 million na sila ang more than the mga bumoto sa House, bumoto sa ano masasabi niyo rito? I mean, this argument, Ang main point doon, yung curated eh. This Yung is their curated. plaint, ika nga. Curated daw to. That is, sa akin, mahinang depensa yun. Nakakalungkot na it is a defense of, kumbaga, appeal to popularity and appeal to political persecution. Nung kahit sa House, binigyan siya ng pagkakataon magsalita, binigyan siya ng time na marinig yung kanyang side, pero hindi naman niya ginawa. Sana yun ang ginawa niya para makita natin. Pero sana, ito ngayong pagkakataon sa Senado, hindi niya naman pakawalan din yung kanyang time na magsalita. Kasi ang nakakatakot, narinig ko rin na sinabi kahapon, in addition to yan nga, yung kanyang persecution, yung political issue na yan, sinasabi nila, tama na it is the burden of the prosecution to show evidence. Pero ang sinasabi nila, kung walang ebidensya, hindi na sila kailangan magpresenta ng kanilang rebuttal or evidence. Ang kinakatakot ko nito, because kung kailangan mo ng 9 votes or 8 votes ba yun? Kasi 16, tama, 8 votes para manalo, baka ang gawin nila pagka daan na lang sa boto sa politika na hindi makuha. Wala nang hearing. Yung isa, hindi na lang sila na magprepresenta, pupunta na sila sa boto, parang ganon. So, yun din ang isang kinakatakot ko na which is tama. Baka gawin lang nila or ang pwedeng isipin nyo, ang gawin nila 13 yung majority. Sa isang bayan, anong assessment nyo kung mangyari yung ganun? Naladaanin ng mga senador sa lakas ng kanilang number. Whatever the pinag-usapan doon sa hearing, it doesn't matter. Basta boboto na lang sila. Anong assessment nyo sa isang bayan kung anong mangyayari? Kung ganun Sa amin kasi, yun ang ikinalulungkot natin na ayaw nating mangyari. Kasi nga gusto natin dito talagang accountability, talagang makita natin kung ano yung katotohanan. At although we are not asking for any regime change or anything to that effect or change whatever personality, ang atin lang kung kailangan managot si Vice President Sara dito, dapat managot siya ng patas, hindi idadaan lang sa popularidad or dahil nga lang sa political affiliation. Makikita naman yan. And of course, we're hoping na, sabi ko nga, yung katwiran at yung pagmamahal sa bayan ng mga senador, whether they're opposition or administration, mananaig sa pagkita nila at pagtimbang ng ebidensya. At saka it is also necessary and I think even critical for the Vice President's defense to look at the evidence. Importante kasi, if she's going to be acquitted just as on the basis of a vote na hindi na nila tinignan yung baka pati siya magiging duda sa kanya yan. It will be a sword over her. Tama po. May backlash. May backlash po yan, magiging issue yan hanggang eleksyon na baka maging issue. Isipin nyo po, kunyari, 13 yung majority, yung 3 nawawala sa minority, so 8 na lang yung present. Kung hindi umattend yung 8 or yung 8 na yun, walang gawin to, 13 na lang yun nandun, hindi talaga nila makukuha yung 16. Pero makikita ng taong bayan na talagang parang naging nagkabastusan na. Naging China wall na lang yung 8. Wala na lang silang ginawa para hindi makuha yung number 16. Finally, meron pong question, parang may doon sa hearing, magkasama doon sa mesa si Senate President Sherwin Gatchalian at saka yung presiding officer na natalaga si Chis Escudero. Ano yan? Billing lang po ba yan? Ano yan? Meron po ba legal basis yan? Hindi ko alam. Hindi ko maintindihan eh. Are we waiting as we go on? Ano po ba nangyayari? Senate President pa rin naman si Senator Win. Kung maalala nyo, sa panahon nung kay ERAP, magkatabi rin naman si
sino man Senate President? No? Nene Pimentel and the Chief Justice. Si Nene Pimentel at saka si David. Si Chief Justice, yes. Magkatabi rin sila noon. So, pero nung panahon ni Corona, si JPE, siya lang yung, kasi siya yung Senate President noon, then siya rin yung presiding. Ngayon, siguro, pinareho nila nung panahon ni Erap na Yes. magkatabi yung Senate President at yung presiding because it is still the chamber of the Senate. So, in Yes. respect maybe to the Senate President. Yeah. Pwede Bawal ganun. is... Akala ko billing issue. bakit ba hindi na lang si absent daw kahapon? Court, Bakit hindi na kailangan lang ba si Senate President Sherwin na lang? I mean, what's this all about? Ang, May presiding? napag-usapan na ba? Or, Hindi. Hindi yung legal background kasi ni Chis yung gusto nila. Hindi, at the same time, ang sinasabi ni SP, the Senate has a lot of things to do. Okay. Kung mag-present ako sa hapon, tapos sa umaga, Senate, di... Yung batas. Para naman ako... Para bang payag ba kayo rito, attorney? Yung dahilan pinapagod niya, niyo ako. kung bakit may presiding Pinapagod officer, para daw siya makakonsentrate naman sa mga batas na kailangan trabaho gawin. ng Senado. Opo, tama din naman po yan in fairness to Senator Win. Pero ang klaro po dyan, ang legal explanation naman po dyan is nasa Constitution natin, it only specifies that the Chief Justice and the is the presiding officer for the President of the Philippines. Yes. Other than that, there is no specific designation as to who is the presiding officer on other impeachable officers. So klaro naman po yan. So since the Senate is the sole judge of the Senate of the impeachment trials and can make its own rules, so pwede rin silang mamili ng kanilang presiding officer. Since, as I said, wala naman pong tinatakda sa ating Constitution kung sino ang presiding officer except that for the President. Hindi, meron daw. Attorney Howie, binasa ni Senator Cayetano Alan yung minutes of the okay. Constitutional Convention. Yeah, my answer to that is you only go to the minutes because minutes is a secondary evidence only or secondary source of legal basis only if there is a doubt or ambiguity in the letter of the law, in the letter of the Constitution. Yun naman sa So Constitution. pupunta ka sa malinaw minutes naman. for the intent. Yes, you only go to the intent if there is ambiguity or there is that In this something to case, clear. wala po nung ganyang kalabuan. In this case, in my case, ako po, professor po ako, statutory construction. This is very clear in the class of statutory construction. You only go to the intent of the framers if there is ambiguity or there's something to clarify into the letter of the Constitution. Ayun. Oo nga naman. nga naman. Oo nga eh. Paano Hindi, yan? ano yung binabasa niyan? What the hell is The ambiguity? Constitution. Oo. Ba, Mga 30 yun po nangyayari sa loob ng Senado. Mukhang maayos naman. Ang sinasabi ngayon, merong mass action Yeah. na napipintuho. Although kahapon nilangaw, hindi masyado, no? Do you think, ano po ba assessment nyo yan? Will that influence somehow the course of the trial? Kung may mga malalaking mass action. Saan? Sa labas? Alam niyo kung titingnan niyo lahat ng ating mga impeachment na nangyari, talagang susceptible yung ating mga senador to public opinion. But also, makikita nyo rin na during trial, nasisway din ang mga senator judges depende sa bigat ng ebidensya na prinipresenta. I think we have to balance it also. Yung public opinion has to be balanced as well with whatever evidence is presented. So, kaya nga sabi ko, although sa pagkakaalam natin, hindi naman tayo, kumbaga, hindi na natin kailangan itago na maraming senador o yung ibang senador may mga political and personal biases na. Pero naniniwala naman po ako na sana manaig, sabi ko nga, yung paglabas yung ebidensya, sana we have an open mind para kanilang timbangin kung ano yung tama at mali. Yes. Maraming salamat, Attorney Howard Calleja, sa inyo pong panahon, oras. Sana... Anytime. Gusto nyo, araw-araw tayo. Para natin, Walang problema sa atin yan. Maraming po salamat. Thank you. Attorney Howie. Yan po si Attorney Howard Calleja. Siya po ang convener ng Isang Bayan.
na professor ng law. Yes. Okay? Alam mo, may naisip ako, di ba, well, yung sinabi niya na, ni attorney na nai-influensyan, di maiwasan ng mga senator judges. Di ba pwedeng gawin yung gaya dun sa pag ini-elect yung papa, yung may conclave sila, tapos tago, at hindi sila pwedeng Secret influensya. balloting. Tapos ilalagay lang na yung balota ron, tapos Hindi, uusok ng puti, uusok na Hindi. itim. Ang no? trial ng impeachment, Oh, you have to kailangan explain your it has vote. to- You have to has to be explain. explained. You have to explain. Hindi naman pwede sabihin, kursunada ko. Oh. Mahirapan ka Pwedeng nun. ganon. Uy, Mahirap inapin nila si Senator Cayetano na, okay, you can explain your vote, pero magboboto na muna kami. Hindi, gaganunin ka talaga. Gaganunin ka talaga. Pag I ito want to na, tapos explain na my yan vote Tapos na yan. Your Hindi, point of bakit pa order. niya i-explain? Binoto nyo na, talo na nga. Yung decision na natin yan. Magbabalik po ang Karambola. 9 o'clock na ng umaga eksakto. DWIZ 882 Aliw, Channel 23. Karambola sa DWIZ 882. Ang himpilang may todong lakas. Karambola, karambola. Balik po tayo. Karambola, DWIZ 882 Aliw, Channel 23. Kasama pa rin natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ang ating pang-Martes. Ayan. Ha? Special. Martes. Pang-Martes. Marites. Martes. Martes. Si Professor Astro del Ayun. Castillo po. Meron po tayo konting Kaya announcement. okay. Gusto mo? Sige, O sige, magbati. batiin ko muna. Maligayang karawan sa Yeah. pinsan ng aking may bahay ni Maggie, itong si Maricel Peregrino Policarpio Gese. Ayan. Ang dami Teka muna, ng baliktad apelyido. yata. Gese Peregrino Policarpio. Policarpio. Hindi kasi dalawa na yung asawa niya na pumanaw na yung nauna. Ayun. Kaya Happy mahaba birthday. pangalan niya. Hi Ah. Maricel, happy birthday. Dito sa amin, malapit. Maraming tindahan ng pansit. Okay. Malapit lang dito. Meron po tayong announcement galing sa ating istasyon. Sama-sama tayong tumutok sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alauna ng hapon sa DWIZ 882 Impeachment Trial Special Coverage. Sa DWIZ, DWIZ News TV at Aliw, Channel 23. Gayun din sa social media accounts ng DWIZ tulad ng Facebook at YouTube. Kaya tara na at makiisa at makibahagi sa DWIZ 882 Impeachment Trial Special Coverage. Para sa boses ng Pilipino, nagbabalita ng tonong lakas sa bagong tunog ng DWIZ 882. Yeah. Okay? Gusto kong balikan sana, Prof. Astro. Ito sinasabi ni Dep. Deb Secretary. Economic Planning Secretary Balisacan na kailangan daw bumawi tayo sa second half para naman abutin natin yung 3.5%. Napakababang target na nga yun eh. 3.5% ang potential na economy natin kahit 10 kaya daw. Pero para ibig sabihin ano yun? Pathetic ba yung target na yan? Ang gusto niya mangyari kasi, mag-increase ng spending ng government sa second half. Okay? Dahil ang nangyari po nung first quarter, January to March, mahina ang government infrastructure. Ang nangyari, imbes na bumawi no second quarter, kasi wala pa namang ulan, Lalo pa. ay lalo pang humina, parin Jonat, di ba? Tama ka. O ngayon, ang gusto ni Balisacan, bumawi ngayon, tag-ulan na. Anong assessment mo dyan, Prof? Ano bang, hindi ko maintindihan eh. Well, sana talagang lumakas ng second quarter, no? But I agree with you, with the first half, talagang kulang na kulang ang government spending, no? Ang napansin namin. Yung mga kaibigan natin na nagpa-participate sa mga government contracts, tinanong natin, nagpa-participate pa ba kayo? Kamusta yung participation nyo?
halos very timid nga, very minimal Walang ang gana, kanilang oo. And parang takot raw pumirma yung mga tao. Masyado matagal yung process. And alam mo, sayang yung opportunities lalo na yung pag-ikot ni Presidente sa iba't ibang bansa. Pag-akit natin, yung Luzon Economic Corridor na pinag-usapan lalo na nung first half, and also yung PAC Silica. Kung Ano nga ba yung Paxilica na yan? Please explain. kung matutukan yan, malaking pera ang papasok. PAC Silica, bali part yan, initiative yan ng Amerika, pati ng mga ibang allies niya, no, na nakafocus doon sa basically palakasin din ang kanilang supply chain sa buong Yes. mundo. No? Part of it, which is focused on technology. No? Okay. Oo. Which is Kaya gusto PAC lang Silica. ikalat yung Silicon Valley. Yes. No? Sources of raw materials and also of finished product. Kasali tayo ron. Kasali tayo doon. Dahil malakas ang ating semiconductor Yes. sector. Hindi lang yung sa paggawa, but also resources. Minerals, Oo. lahat, etc. Minerals, andito na lahat Hindi mo na kailangan export. Ang gusto rin sana nila, dito na rin gawin para Oo. mas maging mura. Ma-process. Yes. Yung dalawa na yan, Papasok po ang mundo dyan sa panibagong second wave daw Ng IT. industrialization. Correct. Dahil sa AI. Oo. Ayan. Actually, nakatapak na tayo. yung dalawang yan, Palakas na yan. Nakasagdanan. Nakatapak na ang buong mundo, pero tayo nahuhuli, no? yung dalawang yan, yung Luzon Economic Corridor at Kaya saka yung PAC PAC Silica, matagal na yan, inakaumang. Yung nga yung Correct, problema The problem is, Ano yung umang lang? yung, nakaumang lang talaga. The problem is, Hindi matuloy-tuloy. yung platform natin, hindi nakahanda. Yung Para, infra, kumbaga sa accelerator, gumanon yung ano mo, hindi, ayaw Hindi tuloy. hindi makaganon. Tuloy mo. And then may problema daw eh. Ang dami Kasi yung problema yan. AI, siguradong buong mundo ay lilipat dyan. 100% po. Papunta na doon. Andun na. Doon na talaga. Andun na. Tayo. Ang dami na nangyayari na May AI-related mga na opportunities scam. dyan at meron ding pong matatalo. Yes, may mga problema. Ay, ito ang problema. Paano natin makukuha yung opportunities? Ang kailangan daw sa AI ay enough power. Electricity. Yes. Correct. Dahil Energy. po umaasa sa energy yan. Malakas. Malakas sa kain Ay, ng kung wala tayo energy. Hindi, but we have this trust ng gobyerno, ng DOE for example, na Renewable. sa renewable, Renewable. hindi ba ito makakatulong? I mean, Base load. para sa mixed use. Yung basic base Ano naman ako Ang ganda na nga nung aking good news yun renewable. Nasaan ang good Ubo ako news? sa'yo Megawatts sa Nasaan ang good news? It will take They're time. converting farmland into, kailangan mo solar ng power and power. energy yesterday. Okay, Diba? ito, sa pang good news Ang dami sinabi ng DOE that they will prepare the country's distribution sector sa Prepare na naman. nuclear energy. Yan. Isasama. May plano? Oo, plano na nga nuclear energy, isasama na Yun na doon yung sa sinabi power ng mix. presidente nung first year niya Ngayon pa lang sila nagtatrabaho. Ano, ang tingin mo rito, Astro? Yan daw, Department of Energy, pinakamamahal ni Paring Joel. Naglabas daw na mahigit 200. Alam mo kung ano? Show cause orders, Paring Jonah. Na naman. O sa mga planta. Mahigit 200. Mahigit 120, hindi sila sinagot. Aray ko. Para ka namang ano yan. Yun ang... That's It's a fact. the press release. Inisnab ka na ano. Ano yun? Show cause order lang kasi yan. Ano, wala naman ibig sabihin yan Ganon ka-importante yung show cause order nitong DOE. Kung ako sa DOE, hindi ko na pinalabas yan More than half. Binastos sila. Basta kami sa business, gusto namin by next month, meron na nadagdag na capacity ng kuryente. Dapat mga ganon. Yun na yung pinag-usapan natin. Paano nga ba mangyayari yan? Kung hindi... Actual na megawatts talaga inahan. Kung ang gobyerno, lalo ng ibang departamento, ay 4-day work week pa rin, 4-day work patay week pa tayo rin ba? dyan. Dapat 5 days na. Hindi pa rin nababawi ang narinig ko Hindi, kayo mga private sector, hinihintay lang ninyo kasi ang incentives Hindi. You have to do your thing. Hindi naman pwedeng gobyerno lang. 4-day work week. Alam mo, takang-taka ako dyan Kasi po, ang natural na reaction mo, is to work harder Exactly. for you to overcome the crisis. Especially government ka. Ang ginawa natin, may crisis. Teka, pahinga muna tayo. Nag-4-day May work. crisis
Who will do Apat the na araw na who lang will tayo do the work that you have not been doing? Baliktad na. Ano mangyayari? No. Sa loob-loob ko, imbes na po ang message ng government sa atin ay work harder, lalo kayo magpursige dahil may crisis. Aba, hindi. Ang message eh, 4-day work week, pahinga muna Parang tayo. imagine Hindi, kasi- Sino ba nag-advise kay President BBM? Yung Hindi, kasi kaya nila inilagay doon na ganyan dahil doon sa energy, in effect, ang sinasabi nila, energy emergency to energy conservation. Totoo ba yun o hindi? Hindi totoo. Hindi totoo. Hindi nangyayari. Nakatipid ba tayo? Tipid ba tayo? Yeah. O ano nangyari? Actually, yung dapat measurable yun dapat. Nakatipid wala tayo ng eh. ganito. Ganun karami. Wala. Mas lalong bumagal pati yung mga approval process ng lahat. Dahil Hindi lang yun. Mantakin mo yung nangyari sa Filipino attitude. Mm. Uy, okay lang pala mag-petics eh. Saklap, ano? Kasi, Imagine mo kung noong 1960s, nung sinipa ng Malaysia at Singapore, sinabi na Singapore, o sige, mag-4-day 4-day work week tayo. Imbes na lalo tayo Sila magpursige. kabaliktaran ng Hindi. ginawa. Ang problema nga kasi, hindi na, Lalong although sige. 4-day work week, ang dami pupunta rin sa opisina. Ayan. Eh, dami rin naglalakad kung saan-saan. Namasyal. Ay, nako. Yun ang Wala problema doon eh. Ito po, sabi ng DOE, they're recommending amendments to the oil, Oil deregulation. deregulation. Ayan. Puro plano. And what are these amendments we would like to know? Ha? Wala silang sinabing specific. Magkaroon daw na reserve 60 days, mga ganun. At tinaasan nila yung reserves. Ganon. And for government to have strategic So, reserve. this doesn't mean anything, you think? Well, it means that they are going to To put try to cover their their to KYA. cover up Alam mo, their yan ang mahirap. own inefficiencies. Oh, yan ang mahirap after a crisis or halos patapos na yung crisis. Tsaka- Mukhang tumigil na yung mga action plans natin doon sa crisis. Meron ba to start with? May plano naman, Manong. May plano. Pero, again, katulad yan, sa strategic reserve na yan, nasaan na yan? Wala na. Ano pa ba yung Kailangan daw i-amend yung oil deregulation law. for the strategic reserve? Yes. Isipin mo, sa dami-dami ng mga useless government agencies, PCC, magkano sinasahod dyan sa PCC? Yang anti-red tape offices, yang maharlika, Lalo ni Maharlika. ang daming, pucha, yung PCC na lang yan, Philippine Competitive. Wala magaling yan, nangyayari commission. dyan. Ang lalaki Magaling na yan. sahod ng mga nandyan. Yung anti-red tape, meron ka bang nabawasan ba Arta. red tape? Hindi. Ah. Bawasan ng konti. Ano kunti? Konti. Taragot. Yung PCC, they just came out with a landmark decision. Landmark? Oo. Ano yun? Yung tungkol dun sa Boracay? Boracay. Yung diving. Diving. Landmark yan. Cartel daw yung mga diving. Anong kwento doon? Hindi ko alam eh. Hindi, nag-ruling sila, penalize nila ng 2 million. Yung mga diving outfits dyan sa Boracay. Cartel Dahil kasi. Cartel daw. Cartel sila. Totoo kaya? Totoo ba? Tanungin natin kay John Samson. Ayan Talaga? yan pong internet. Yan ang asukasuhin nyo, PCC. Dami. Yung rice cartel. Bakit siya nga? Kaya nga useless, sayang lang sinasahod, pinasasahod. Ano nangyayari? Maharlika, Meron Tama, PCC, tama. anti-red tape. Ano yung ba yan? mga agricultural cartels, no? Yang LTFRB. Meron bang reforms na energy. nangyayari? Chocos. Chocos. Sa politika, hawak rin ba nila? Political cartel? Isa pa po. Yung PPP. Public-private partnership? Ang ngayon, ang sinasabi ng PP, tutulong na raw sila sa agriculture para ma-identify daw yung mga pwedeng gawin ng private sectors. Naku, tumulong na lang kayo. Tutulong Hindi na raw. kailangan Wag na, wag na. Kailangan Huwag na ang i-announce tulong yan. ng PPP. Kayo naman. Kailangan na ang tulong. Kaya ang tawag minsan ng kasi iba. tatanga-tanga yung Department of Agriculture natin. Kaya eh. manong iba ang tawag sa amin sa business niyan eh. Public, puro PowerPoint presentation. At sino- PPP. At sino regulator ang mangyayari dyan sa PPP na Ibig yan? mo sabihin, Puro PowerPoint puro, presentation. puro slides. Puro slides. Ganun.
Wala nangyayari, wala action. Hindi encouraging. Hindi, may listahan encouraging. sila. May listahan sila. Hanggang ngayon, listahan pa rin. Wow. Teka muna, tanggap muna tayo, special report. Situationer dyan sa Senado, Patrol 27, June Samson, Kamin June. DWIZ Field Report. Kaya sa magandang umaga, malaki ang pagkakaiba ng senaryo o sitwasyon ngayon dito sa Jokno Boulevard, partikular sa harap mismo ng Senado kung ikukumpara sa ganito ring oras kahapon. Kahapon kasi ay bubungad agad sa bukana ng Jokno Boulevard ang mga barriers na barbed wire at malaking grupo ng mga pulis at tanging mga tauhan lang ng Senado, GSIS at mga media ang pinayagan na makapasok o makadaan. Ngayon naman ay puro barriers na lang at ilang mga pulis ang makikita sa bungad at lahat ng mga uri ng mga sasakyan ay malayang nakakadaan. Maging ang mga rallyista ay walang anumang palatandaan o senyales na namataan dito, pero wala pang katiyakan kung may magrarally dito mamaya bago formal na simula ng ikalawang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pansamantala ay patuloy tayong mag-aantabay dito sa mga posibleng magaganap mamaya dito sa harap o sa labas ng gusali ng Senado. Para sa Boses ng Pilipino, nagpaparita ng todong lakas, Patrol 24, June Samson sa bagong tunog ng DWIZ 882. Karambola sa DWIZ 882. Ang himpilang may todong lakas. Maraming salamat, June! Balik tayo. Parang meron akong very interesting. Nag-meeting na raw ang Department of Agriculture, nag-meeting na, at saka ang PPP Center. Hoy, ayos yan. PPP Center Executive Director Risa Blanco Latore. Ka-meeting niya si Agriculture Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr. Yun. Ayon sa press release, para daw pag-usapan nila ano ang mga priority projects na pwede sa PPP treatment. Yan. Na-identify na ba? Hindi, nag-usap pa lang eh. Ikaw na. Dapat may Yan identified ang na. press release doon, nag-meeting. Ganun Okay. Ganun ba sila mag-meeting? Ito po ang statement ni Secretary Laurel. We are bringing in the private sector Ayan. to accelerate investments that will modernize agriculture, strengthen food security, and create lasting value for our farmers. Close quote. Sarap, no? Pwede kaya kainin yung mga sinabi niya. Makakain ba to? Hindi, ang ano dyan, secretary, they're already there. They're the main importers. They're already there. O yung inattenda natin. If you're talking about the food, PPP Center, Si Manong June. if you're talking about food security and food production, they are already there, but not in the manner that we want them to be there. Di ba? Importers kayo. Pinakamalalakas yan. Private sector yun. Ano pa? Lahat ng mga requirements natin, inputs, fertilizer, seeds, etc. nandyan na ang private. Private sector lahat yan. Sino mga nagtatanim? Oh. Private sector yan. Bakit kailangan yung PPP Center? Ano yan? What specifically will you do with the PPP center? Kasi may project dashboard. Sabi mo Naku, nga yan puro na. Yung dashboard. PowerPoint. Project dashboard. Dashboard, Nasa ano daw po yan, mahigit 30 billion. dashboard? Huwag ka tatawa-tawa ganyan. Hasta natatawa rin. Nasa dashboard. Oh. Ibig sabihin po yan, nakadisplay sa... Correct. Ayan. Yun yung mga... Ilan doon ang kaya matutuloy? Ang tindi ng fascination natin sa dashboards. Baka they will bring in technology, expertise. Parang kaya, Ako magkakaroon sila ng parang... Patuwa ka sa dashboard. Number 1 tayo pagdating sa dashboard. Para magdadala sila Project malamang na dashboard. parang Sharon Pokpand na mga... Parang isa tayo na... Magkano ba sahod proseso? ng mga... Magkano ba kaya sahod ng mga milyonan na sahod niya? Kasi technical position siya. Oo. Yung PPP Center. How much? Tanong natin kay AI. Magkano sahod? Kasi ang alam ko, 60
million a year yung pinuno ng Maharlika. Okay? 60 million a year yon. Wow. May result na ba the past 2 years? Hindi, 30 million a year. Naka 2 taon na siya, naka 60 million na. May nahita na ba tayo sa Maharlika? Well, meron. Mining. Anong mining? Meron silang pinasukan sa Kalinga yung... Study. study pa lang yun. Hindi actual production yun. Pag-aaralan lang yan. Ano sabi ni AI? Magkano mali yung sa ano ng PPP? Oo. Hindi, alam mo yun sa PPP, ako, envision na lang na envision. For example, cattle farming. Yan. May encourage na isang private sector na, papasok ako dyan sa Batangas. So, dyan ako magtatayo. So, how does the process work? May parang PPP, parang privatization ng Hindi ko nga ng, naiintindihan yung PPP na yan eh. How will Maglilista sila ng mga projects, tapos pwede kayo pumasok dyan, pero puro nasa dashboard lang yun. May pumapasok ba actually? wala pa. And therefore, it's just duplicating Pero the ang ganda, function ang of ganda the sana ng investment vision. promotion efforts like PESA, like BOI, di ba? Ano yung function ng PPP? Sa totoo lang, di ko naintindihan. No, if you want to go to this particular projects na nakalagay sa dashboard, then they will help you navigate. The dashboard. Ease of doing business pala. I like that term. Navigate. Yan ang workout. Ayan. Ito dito kayo pupunta. Through the labyrinthian, Through the maze. process Eh, or the kung ganon, maze. ibig sabihin, walang gusto magpa-navigate. Kasi wala nangyayari. Hindi, doon sa kaya nga natin dashboard si eh. Astra para explain sa atin kung meron Yan na, nagna-navigate. yan na. Kung may nagpapanavigate, ewan ko. Ang executive director po, per month, ay 195,000 to 210,000. Baka masarap. Mahusay, magaling. So, Ano lang yan? mga Sweldo pa lang yan. That's sahod, the mga package. package. Wala pa yung mga ano rito. Wala pa. Yung mga Mahirap gumawa ng dashboard. allowances. Deputy Other benefits. Director, 180,000. Ba, maganda. Oo. Director 4, Yan. 160 to 167,000 Yan. a month. Sarap. Director 3, 142,000 to 148,000. Oh. Sarap. Yan yung mga gumagawa ng dashboard mo. Yun na nga, Then, mahirap gumawa yan ng lang, dashboard. that's the start. Because if you are going to a PPP Ito yung project, meeting. ito yan. If you are going to a PPP project, there are number of components, di ba? Mag-umpisa ka muna sa study. Correct. Study. Meron sila yan. May gastos yun. May gastos siya. Number 2. Yung may navigation na sinasabi. Oh, ito yung navigation eh. Study. Okay. Tapos permitting. Tama. Daming agencies nun. Permitting because you have to go through that eh. If it is agriculture, then you go to the Department of Agriculture. Agencies. Permitting yan. Okay. Pagkatapos makuha yung permit, funding na ito. Land Ayan. bank, etc. etc. Kaya pala Pagkatapos puro dashboard lang. Ganun yan. You Ibig have mo to do that. sabihin, napasakay itong si Secretary Chu Laurel? Matagal na nakasakay. Bakit nag-meeting pa sila at para bang, at yun pa ang sentro ng kanilang press release? Finally, ang PPP po ay tutulong na! Yan. Yan, tutulong na sa DA. Okay. Ang DA, they have their own plans already. So it's just a matter of working out kung paano papasok doon yung private sector, if at all. Ba't kailangan niya pa yun? Tuloy niya na lang yung farm to market road. Ang laking bagay na yun. 31 billion yun. Ilan yung Laking tulong nun. Ha? 31 billion. Laking tulong nun. Hindi, 2 billion pa lang yung ano ba yun? Yung kanilang cleared for implementation. 2 billion. Approved. 2 billion. Ang Approved. dapat tignan mo dyan, Prof, yung tungkol sa land bank. Land bank, ilan? Ilan ang vice president nila, ilan ang ganito, ganyan. All of these layers. Yan ang dapat natin malaman. How much is Ito nga Our good nasabi mo yan land bank. Ang pinakikialaman ngayon ni President Claire ay yung mga charges ng bangko pag nag-transfer ka online. Ang gusto daw niya mangyari, tanggalin na ng bangko yung mga Online fees, charges. online charges. Alam niyo po, ang depensa ng mga bangko dyan,
may gastos din naman yan. Do you know how much it takes to maintain a mainframe? For all this data and all these files? Ang laking gastos po niyan. Yung charge ng bangko sa inyo, pag nag-transfer kayo, ay ano lang yon, part of the cost that will help them cover. Ang gusto nila, tanggalin na yung transfer fee. So pag tinanggal yan, sana tanggalin rin yun sa mga government fees. Tanggalin din. Tanggalin rin. Kami lang ang tinitira nila eh. Di ba? May cost Kasi talaga irresponsible kami lang mga private eh. Hindi naman. May award nga kami. International. Kasi daw sila, po, wala. ginawa na ng Land Bank yan. Bakit yung mga private hindi pa sumusunod? Yan. Ginawa pa ng Land Bank. Alam nyo, lalo na ngayon, in the advent of AI and the new world of digitalization, mas grabe ang scam ngayon. Kaya mas grabe ang gastos na... Ang security and everything. Yes. Oo. Yes, ang daming kwento. Kahit yung Hindi, mga... ang model dito Land Bank eh. Oo. Ngayon, Tingnan mo yung kung Land Bank. susundin natin lahat ng ginagawa Ito, ng Land ito, Bank, oo. I assure Oy, you, maliit lang. babagsak po Pilipinas. Maliit lang ang kita. Oh. Ang Presidente. President and CEO, Gulat ako. 143 to 160 Totoo ba to? base Base pay. Base yan. pay. Ang dami dyan, free That's not the car, package. free signing privilege, total compensation, Yan, yung total package ang dapat. benefits, total compensation. Yung presidente po yan. Bonuses, Yan. Oh. 15 months. Yan. Performance-based Oh. bonus. Yan. Kaya kailangan Doon po na. Doon na. Allowances. Nako, daming allowance pala nito. Productivity incentives. Oh, Yun ang laki mabigat naman. Yan ang doon. mga- Oy, teka muna. Nagagalit na. 9:31 na po na umaga, DWIZ 882 Aliw, Channel 23. Karambola sa DWIZ 882. Ang himpilang may todong lakas. Karambola. Uy, si Jelly. Balik po, Karambola. DWIZ 882 Aliw, Channel 23. Kasama pa rin natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ang ating pang-Martes. Pang Na special Tuesday na ano, lang, ano? wag na lang Martes. Pang Tuesday. Ayaw mo Marites? Professor Tuesday. Astro Del Castillo, ako si Conrad Maral. Good morning ulit sa inyong lahat. Tuesday. Kanina po pinag-uusapan natin, ano magkano compensation ang nasa alam. Bukod doon sa basic pay, yun yung basic pay, merong mga bonuses yan. Katakot-takot yun. Performance bonus. Pag kumita Land Bank, malaki ang bonus mo. Mga sanction bonuses yan. Alam nga namang hindi kikita yung Land Bank, siguradong kita lagi yan. Dahil, kailangan ba nilang mag-promote ng deposits? Hindi. Pag government office ka, automatic, ang pera Automatic. mo, dadali mo sa Land Bank. Land Bank. Kaya dali-dali ng trabaho. No-brainer. Ng performance. No-brainer. Ngayon, ginagawa ba nila yung kanilang papel sa ating society? Yung ayudahan ng agriculture. Land Bank ka eh. Si Kong. Meron ito. Yung experience mo. Ano? 11 billion pesos for Saan? Saan for ito? lending. According to them. Siya ang example ni Saka President. nag-launch sila Agrisenso. Agrisenso. Lending program. Yan. Ginawa nila sa Tarlac yan, alam ko. Gusto kong Dahil- malaman oo. kung Ano yung aggressive? Nag-ano sila, financial support at opportunity sa Gusto mga kong malaman mid-scale kung Kano na farmers. nangyari dyan? Pero yung nga lang kung kamusta Launch na. pa lang, Launch pa lang last month. Hindi. Gusto ko Sa Tarlac, nag-launch sila. gusto ko Launch. malaman kung doon sa 11 billion na sinasabi nilang sinet aside nila, ilan na nagamit? At saka anong successful na program nila? Dyan sa, Pwede ba dagdagan ko yung sinasabi mo? Aside from the 11 billion na kanilang set aside daw, sabihin nyo nga sa amin magkano inilagay nyo sa real estate? Yan ang importante. Magkano pinautang nyo kay Andrew Tan? Oh! Andrew Tan. Di ba yung building nila dyan sa Land Bank at saka yung Pagcor at saka yung hotel ni Andrew Tan, parang one money dyan sa tourist belt na sinasabi. Yung headquarters ng Pagcor dyan eh. Tapos may Land Bank din doon. Property ng Land Bank yan. Ginawan joint venture. Okay? Pinautang pa ng pera para makonstruct Galing. hotel.
Galing. Bakit wala nag-iimbestiga dyan? Hindi, matagal na natin sinasabi yan. Okay, meron kayo 11 billion set aside for, so-called for agri-agra. Ngayon, ilan ang loans ninyo na inilagay? Ilan ang loanable Sa funds ninyo? agri-agra. Sa lahat. Ngayon, Ngayon, hindi ka nila inilalabas kung ilan ang binigyan ninyo ng 100 million or more na loans. Ilabas nyo na. meron bang nang hihingi ng figure na yun? Yes, meron. Matagal na. Matagal na. Pero hindi ginagawa. Hindi ginagawa. Ayaw nilang gawin yon. Ngayon, Kasi maliit ang sahod eh. Ngayon, ang ano dyan, kayo nga yung depository ng government funds. Yun na nga, walang kahirap. Wala kayong kahirap-hirap dyan. Putya. Ay, hindi ba? Ay, teka muna. Tanggap tayo ng report mula kay Patrol 38. Jen Patrolya. Si Vice President Sara dumalaw kay Senador Marcoleta sa PNP General Hospital. Yan. Come in, Jen. Diba? DWIZ Field Report. Matapos nang hindi sumipot sa unang araw ng impeachment trial, dinalaw ni Vice President Sara Duterte si Senator Rodante Marcoleta sa Philippine National Police General Hospital. Batay nga sa ulat, bandang alas 7:43 ng umaga nang dumalaw si VP Sara sa ospital. Sumailalim na rin sa mga laboratory test si Senator Marcoleta matapos nga tumaas yung kanyang blood pressure at nagkaranas nga ng chest pain. Matatandang inaresto si Senator Marcoleta kasunod ng paglabas ng Sandigan Bayan o kasunod ng inilabas ng Sandigan Bayan ng warrant of arrest laban sa kanya. Para sa Boses ng Pilipino, nagbabalita na may todong lakas Patrol 38, Jan Patrolya sa bagong tunog ng DWIZ 882. Karambola sa DWIZ 882. Ang himpilang may todong lakas. Maraming salamat, Jen. Ano yung sinasabi nyo na naman tungkol sa Land Bank na walang kahirap-hirap? Ang laki ng kita ng mga executives. Okay. Alam mo, hindi sa akin, peanuts chicken yung basic pay. Mas maraming ibang paraan kumita. Yung unsanctioned. Pag ikaw ay may hawak na ganyan limpak-limpak, di ba? Para ka superstar sa mga nangungutang, Diyos ko. Ha? Ngayon nga, tama yung sinasabi ni Jonathan eh. Saan nga ba dinadala ng Land Bank? Yung pera ng Yung bayan. pera ng bayan. Maliban dun sa mga... Samantalang uhaw na uhaw sa pondo, ang agriculture sector, na yun ang dapat na kanilang inaalagaan. Oh, yun naman raw ang priority eh. 53.5% of its loan portfolio or 896.61 billion Oh. is to agriculture and rural development. Yung nga gusto natin malaman, ano Yung yun? agriculture, ano? Bola yan. Siguro Asset kung ano lending program. Ito ang... Cooperative Pag and meron real association. estate sa rural development, nakasali dyan. Sabi ni AI, hindi ako. Ito ang components niyan. Tignan mo sa AI. I-disaggregate mo yan. Number 1, agricultural trading. Importation. Yan. Malaki yan. Malaki yan. Aha. Trading, import. Hindi, yung rural development, ang matindi ron eh. Oh. Kasi kahit ano na lang yan, pasok yan sa rural development. Basta nasa labas ng syudad. Ganun yan. Tapos, gagawa ng township somewhere. Ayan. Ang gusto namin malaman, directly na napunta sa food production. Yan. Yun ang gusto natin malaman. Kasi yan po ang problema natin eh, food security. Ngayon, isang source yan ng economic growth, agriculture. Napakalaki ng potential. Oo. Ang sinasabi po ng mga economists, kamukha nitong ating kasama ngayon dito, si Astro, ay tourism. Dahil kailangan natin yung dollars doon. Mawawala yung mga dollar, natin, like BPOs, yung mga call centers, dahil sa AI. Nagdidelikado po yan. May mga kaibigan ako, nagtastas na sila ng mga tao. Yeah. Na dahil pinapalitan na ng AI. Yeah. It's global, actually. It's global. Oh. Ang Nangyayari sa PLDT, maraming pag tumawag kayo, magrereklamo, ang sasagot sa inyo, AI. Oh, kamusta na yung PLDT mo, Mano? Tinanggal ko na.
Napunta tuloy doon. Kinancel ko na yung aking subscription. Yung isang carrier nag-enter na ng agreement doon sa Starlink. Sa Starlink. Starlink, oo. Oo. So hindi na sila In-edit ko yun, tower-based. Starlink. So lalo na dun sa mga islands. Satellite-based. Satellite-based na. Mamahal yan. Actually, mas gusto ko nga mag-subscribe na doon, mag-shift na eh. Ayun. Oh. Sabi po ng Tourism Department, Acting Tourism Secretary Maria Bernadita Angara Matay, ang tindi ng apelyido niya. Super, Angara super. Matay. Magbibigay daw siya ng mga pera dyan sa mga tourism attachés natin abroad, quick funding para po ma-promote daw ang Philippines as a destination. Yan po ang promise niya. Speedy remittance of funds. So may pera pala sila for promotion. Naalala ko kasi, nagkaroon ng controversy to eh. Naalala niyo yung BBC? Yeah. British Yung BBC Philippines. Oh. Yan po BBC Philippines. Yan yung Philippine arm nung American Yeah. company called BBC. It's pangalan po yan ng Burn, something like that. Pangalan yan ng mga partners doon sa advertising agency na yun. Sila yung nakakuha ng kontrata dito sa... Naalala niyo yung ginamit yung mga rice terraces sa... Campaign, for the campaign. Oo. 50 Cut and paste pala. 50 million yun. Pagkatapos nagkaroon ng controversy, kaya nakakuha pa ng another 150 million contract. Takang-taka ako dyan eh. Wala na nangyari doon, tumahimik na. Maganda yung dashboard nila. Pero yung BBC ngayon, iba na pangalan. ano? Na siya? GGC. Okay. Named after the initial of the owner. Si Hil G. Chua. Okay. 150 million yung... Wala ka na narinig. Tapos ngayon, ano yun, kinancel na yung kontrata, binalik ba yung pera? Yung mga gano'n ang usap-usapan dyan sa tourism. Binalik ba? Hindi nga malaman ng mga Investigahan. may mga involved dyan sa tourism. Nagamit na ho. Ano nagamit? Wala nga promotion eh. Paano Cut and magagamit? paste. Ha? Wala nga promotion. Bah, please. We have our own, May sarili Ang COA po, may bago report ang DOT, 100 million plus unsettled cash advances. Paano yan? Kaya yung mga nag-invest ng malalaki sa mga tourism establishments, hindi mo masisi na nagagalit sa DOT. Asan yung campaign? Asan yung campaign? Ano nangyari sa pera nila na ibinigay sa GGC? Ano yun? Kaya sinasabi po, bibilisan ng disbursement para sa mga tourism attachés. Kasi may kaibigan ako. Matagal na siya dyan sa tourism attaché. Okay. Maski yung naalala mo panahon ni Erap, yung na-involved sa wedding, na tourism attaché sa LA, na kaya naging USEC dahil siya yung kumakausap kay Erap nung may state visit. Naalala ko na. Tapos na-involved sa wedding. Yung mga tourism attaché po dyan sa hirap na hirap sa abroad. Ang daming ina-expect sa kanyang promotion and everything, yung mga kababayan natin doon sa kanilang lugar, lagi silang hinihingan ng kung ano-ano. Wala naman siyang. Wala naman siyang means. Wala. So, para saan yung sinasabi nito si Secretary to promote tourism ng mga tourism attaché? Is it a campaign? It is part of the campaign. Really? Yeah. Oh. We are mobilizing our tourism at Or out of pocket She's lang. utilizing yung existing mga network nila, ganyan. Para hindi ganong para to Well, go I out think and really para insofar as market strategies the are Philippines. concerned, para ma-market ang Pilipinas. Ano yung campaign? Meron ba Wala pa tayong yung campaign. Doon po muna tayo sa yung existing Bibigyan mo lang ng resources pera mo. yung mga tourism attaché, gano'n.
bago siguro magbigay ng mga pera dyan sa mga yan, kailangan magkaroon muna ng overall campaign. Yung bang Love the Philippines, still the, They are utilizing They are that pa rin. they are utilizing Dinagdagan lang nila, ano ba yung isang may campaign sila na pang domestic tourism nga lang. bakit may mga cash advances na hindi, liquidated? 100 million. Tapos magsasalita siya ngayon tungkol sa Dadagdagan mamimigay ng siya ng pera. Merong another 115 At million. Discover More to Love, ayan yung tawag niya. Ano? Campaign yun. To boost domestic travel during the lean season. Yung 100 million na sinasabi ko sa iyo, may record. May nakita pa na 115 million na nawawala na lang. Kasi wala record. Ganong ka loose ang organization Easy ng kayo, DOT. ma-impeach kayo niyan. Ha? Hindi. Walang record, ha? Puti, ahabulin ni Boying yan, ombudsman. Alam mo naman, naglalagot yung mama ngayon. Lahat ng mga travel agencies, bibigyan ko kayo ng assistance. You work it out. Ang gusto daw po nila, 1 billion Marketing. Branding budget. Yan. 1 billion. Kano kayo mapupunta sa GGC? 1 billion. Pero ang binigay sa kanya sa kanila 500 million lang. Di yung 500 million po, make the best of it. Hindi yung ganyan na nawawala yung cash. May problema tayo rito sa ating tourism. Although yung po Supreme Court ngayon nag-rule na valid daw yung VAT exemption. May nagreklamo kasi yung pagtanggal ng yung VAT refund sa mga foreign tourists. Pumunta po sa Supreme Court at kinwe-question yan. So finally, nag-ruling na ang Supreme Court na pwede yan. Na constitutional yan. So tingin nyo ba merong epekto to sa tourism, sa pagdala? Sa akin wala eh. Hindi po pupunta yung tourist sa Pilipinas para bumili. VAT exempted ba ako doon? Yan ba ang decision ng turista? Hindi ganyan mag-isip ang I turista. think that's the last thing on his mind. Except Well, yung refund, except pwede from pa, the- but yung Yung refund. refund nga, yan ba ang number Pero one hindi na top measure? of mind, ano lang. Kailangan po talaga maalaman nila. Ako, napakasarap ng Pilipinas. Maging aspirational na makita yung Pilipinas makarating dito. Hindi mo pwedeng come to the Philippines and you'll have a $300 VAT? VAT? dollar discount. Ay, sa Taiwan, namimigay ng pera, panggastos. Nung kasi Rotary, huling Rotary International, yung mga nag-attend na Rotarian doon sa Taiwan, binigyan ng pera. Panggastos Ng sa Taiwan. Taiwanese government, panggastos. Sa Kasi Taiwan. para mabuhay yung mga Nandoon. negosyo, Yes. retail. Di ba pwedeng ganon? Ngayon, kapag ikaw binigyan ng pera ng gobyerno, gumastos ka, pati sarili mong pera, gagastusin mo pa Gagastusin mo rin. pa, oo. Incentive po yun para gumastos sila. So, ang problema nito, pag nagyan mo ng pera, paglabas mo, ang bibilin imported. Patay. Yun. Yun lang. Yun lang. Wala namang available kasi na law. One town, one product. Hindi pwede. Ano one town? Yun, maganda. One town, one product. One town, one Oh, product. For example, beaches, pottery, yeah. whatever. Ganun, Sweldo oh. ng Maharlika fan mo. Sweldo ng Maharlika Pan. Sabi ko nga sa iyo 330 million annually. Before bonuses pa yan. Before bonuses pa. Before Bakit? bonuses Magkano? and other permits. 30 million nga annually. So nakakadalawang taon na siya, 60 million na. What about the directors? Ang board of directors, Wala pa. walang nakalagay Wala dito. nakalagay. Baka secret. Secret. Baka secret. Yung PPP, meron kanina, no? Oh, 100, almost 200,000. Sarap ng buhay nito mga to eh. Mabuti pa sila eh. Hindi ba?
Actually, PPP, maganda sanang ideya kung ma-implement nila Uy, sa sandali, agriculture, no? Manong, Kaya-kaya. sandali, 9:50 na. Batiin ko si ano, yung ating sariling atin. Okay. Nakalagay dito birthday ni Jelly Mendez. Jelly Asher Jelly Mendez. Mendez. Yes. Oh, nag-report kanina. Okay. Yung ating Happy reporter birthday. sa House. Happy birthday, Jelly. Oo. Sisingit ko rin yung uncle ko, pati tita ko. Oh, happy birthday. Happy birthday po. Tita Alex and Tita Evelyn Del Castillo. And si Shaira Metrillo. Oo. Okay. Yung gumagawa ng baril ko. Ano Birthday ginagawa? talaga. Birthday nila. Okay. Doon ako bumibili ng baril Ayan. Ito po, meron kasing ruling ang Supreme Court. Mag-iingat kayo mga lalaki. Tandaan kayo dyan. Dahan-dahan. Sabi po ng Supreme Court, maski lalaki ka, pwede ka ma-rape. Oo. Sexual ano yan? Pwede. Nangyari na sa akin Pwede ba ako magkaso? Supreme Court, Kahit daw po babae, pwedeng ma-demandang rape ng lalaki. Pinilit siya. Naging gender neutral na raw yan. Dahil Gender doon sa neutral. 2022 anti-rape law in 2022. Okay. Mag-iingat kayo mga pogi. Oo. Tandaan ka dyan. Astro, ha? Ha? Ikaw. Ah. Huwag ka masyadong paikot-ikot. Yun daw po ngayon, a person who shall have carnal knowledge of another person. Naku. So wala na, gender neutral Later na. na. Wala na yan. Ang ibig sabihin po noon, kahit babae ka, pwede ka mademanda ng rape. Yes. Kasi may na-convict na babae, may pangalan na sinabi, huwag ko na lang ba sabihin yung pangalan. Pinilit yung kanyang 11-year-old na kamag-anak na magtalik. Nako. Yan na. Okay. So, ano yan? Statutory rape? Oh, 11-year-old. Wow. Kasi ang argument, hindi pwedeng pilitin na lalaki dahil kailangan magkaroon ng physical reaction yung kanyang armas bago mangyari yun Paano mo masasabing na pinilit siya? Tumayo. Baka Manoy. tinali. Si Manoy. O paano, ha? Baka tinali. Pagkatapos, Wala na magagawa. Wala ka na magagawa. Tinali. Kailan lang yan nangyari? 2018. Kailan makuha mo yung yung JR number niyan, yung case, para makita, mapag-aralan mo. Pero ito po yung sabi, kasi bago raw yung 2022 anti-rape law, Walang kanyan. 2018 yung nangyari. Kaya hindi siya nag-comment lang yung Supreme Court na pwede na rin. Okay. So, That naging explains. lang po, acts of lasciviousness. Hindi na Ayun, rape. hindi na. Kasi ang rape, ano yan capital Oo. capital offense po yan. Delikado yan. 12 years old and below. So, ang lalaki pala, pag kahit 11 years old, so pwede na rin i-demanda ng criminal, kung meron ng, ganun ba? Yung nangyari sa Tacloban. By the way, nag-resume na po ang classes. Classes doon. Sa San Jose. San Jose National High School. Tumihingi sila ng maraming guidance counselor. Ay, by the way, nga pala kasi may inattendan akong isang event, sports event nationals ganyan. Meron doon yung yung Tacloban delegation, tinanong ko nga ganito, sabi nila sa Tacloban, yung particular eskwela na yan, ito yung kinakatakot natin, Conrad, wala nang sports program. Isa sa mga tinanggal dahil budget-wise. Kaya wala ring yung mga bata, wala ring mapuntan. Isa yun. Hindi ko pa, ano pa yung sinave off nila mula sa mga... At Tacloban City yan. Tacloban City to. It's a big urban... Dati meron sila mga sports program, pati summer program na nawala na. Nawala na. Bakit ba yan? Ngayon, humihingi daw ng mga guidance counselors. So yun, guidance counselor. Ang kailangan. Tacloban. Pero hindi lang dapat guidance counselor, dapat talagang May- i-represent program. May Nagulat program ako, talaga walang sports program. Tinanggal, Wow. over the past
Actually, Ano raw dahilan ba't tinanggal yung sports? Budgetary. Dahil sabi ni Pato, budgetary constraints. Siguro iba na naging focus ng DepEd ng ibig mo sabihin kasama ng sa budget system. ng DepEd yung Mali yun, sports? Sports kasama yan. Oo. Actually, Anong papel ng PSU? LGU meron, pero yung particular school na yon and several Wala other na schools budget wala. daw. may standard ang Basic ang yun eh. DepEd may standard sila Yes. na mga gardening, Oo, mayroon oo. silang mga ganyan. Iba-ibang, klase activities. And sports is one of them. Oo Eh, ba't tinanggalan ng Kaya pondo? nagtataka ako Yan ang sinasabi natin. Bakit ganun? Tinutulungan pa yan. I never can tell sila kung nare-replicate sa ibang mga eskwela. Ibang Sa eskwela. cities pala. sa Dapat ibang action lugar. ng DepEd yan. I was Oo. surprised nung kinwento niya yun. Kaya pala naghahanap ng ibang Sabi ko, Tacloban City yan. outlets. outlet yung mga kabataan. Paano sila matututo? Ngayon, ang dami nating nyaw-nyaw. At dada tayo ng dada tungkol sa anong dapat gawin sa education. Eh, yung mga yan, akala mo maliliit na bagay, ang laki na effect yan. Oo. Actually, laking tulong sa akin nung bata ako niyan eh. Akala yung akala sports. lang natin kung ano yung nangyayari sa loob ng classroom. Ayan, Yun lang yung importante. i-multiply mo yan by number of schools. Yes. Public schools pa lang. Ilang schools kaya ang nawala ng nag-cancel sports na, program? Nagka-cancel Yung sinasabi ni Jonathan, yung dental service. Ayan. Oh. Alam nyo ba, pinakamalaking reason, number one reason sa absences? Toothache. Toothache. Patay. Sa primary siguro, no? Oo. Sa lahat. Oo, kasi... Walang dati meron pag high dental school, services, heartache eh. Bureau of Dental Services, ang DepEd, pag ang high school, Department of Education. Pag- Noong panahon ni Marcos yun. Yes. Noong 86, Nawala. tinanggal yan. paano? Nung panahon ni... Ni FM. Marcos, Bureau of Dental Services, lahat ng public schools, Meron. may dentista. Oh. Kung di man kung konti lang yung dentista sa lugar na yun, umiikot yung Yes. dentista sa district. Sa district. Ganun ang sistema na. Tama, no? Oo. Tama. Tinanggal yan kasi may naglabing dentista, nawawalan daw nakita yung mga dentista. Dahil Magaganda libre na yung yung ngipin. Oo. libre Pati yung libre yung government. Isipin mo yung ganong klaseng thinking. At pumayag naman yung gobyerno natin tanggalin. Samantala napaka-importante niyan. Eh, mga bihirap po. Kahit na hotel. maraming dentista dyan na private, hindi na makaka-afford na magpatingin doon. And therefore, kailangan yung government intervention. But hindi ganun na thinking ng ating government. And then, also, papunta dito, narinig ko sa news, 2 schools, no? Kinlose down na naman for today because of the threats na naman of violence. Ayun na nga, meron daw. Ayun. Baka wala na naman sports programming yung 2 schools na Baka yun. gano'n na naman. Oo. Ito nakakaawang tignan. Umuulan po, tatawid ng ilog ang mga estudyante dahil walang tulay. Para lang makapag-aral, Gamit nila, ropes. yung mga across the river, Yes. Ropes. alam mo, tumutulong sa kanila yung mga teacher. So may panibagong trabaho pa yung teacher. O paano makatawid ng Yung ilog? programa ng Ano ba Department of naman Agriculture, yan? under static. Santo, Manong. Santo. Yung 2 billion nila. Sambuanga. Kambuanga. Maraming ganyan. Sambuanga del Sur, Midsalip. Okay? Ano ba yan? Teachers daw po nung isang integrated school, tinutulungan yung mga... Meron kasi naggawa na lang ng makeshift Na raft footbridge. or something. Okay. Kita mo ba? Footbridge. Hindi. Ito yung kanilang photo. Dumarating ang nakakaawa. AI, tapos dyan pa tayo. Hindi, may comment lang yung Paano isang ano mo. makapasok tulay? Dapat yung related sa tourism. Oh. Sabi, nagrereklamo ang mamahal raw ng mga presyo sa mga tourist areas kaya Mountie na raw pumupunta That sa atin. too, Tama oo. rin naman. Kung pumupunta rito. Oo, pumupunta Hindi, dito. well, mahal. Compared sa ano? Kung marami pong turista na makaka-afford, it can be a factor. Pero, kahit saan ka basta tourist, di ba? Yung Kung tourist maganda trap. yung lugar mo, magbabayad dyan, they will pay. Di ba? Ang importante po dyan, kailangan talaga Ma-attract mo naka-pay. sila. Maayos, Maayos oo. mo sila. Kung walang campaign, kahit mura, Hindi nila ang gastos ng turista rito, wala magpupunta kasi ano hindi malay nila nila? alam. Ano na ganun malay? pala. Hindi nila alam yan. Kailangan campaign. Okay. Sa ngalan po ni Jonathan de la Cruz, Joel Laksamana, ang ating
Tuesday. And Tuesday. Tuesday. Wag na Martes. Astro del Castillo, hindi na po siya Martes. Tuesday na siya. Tuesday. Ako si Conrad Banal. Karambola, Aliw, Channel 23, DWIZ 882. Pero ngayon, andito na. Ito na. Miss Kath Bayormita Sa. Sentimental morning. Good morning. Karambola. Karambola sa DWIZ. Programang sasaluhin ng iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Matalinong usapan na naiintindihan kahit ng masa. Matalinong usapan na walang pinapanigan. Matalinong usapan na walang kinatatakutan. Karambola sa DWIZ. Kasama sina Jonathan De La Cruz, Conrad Banal at Joel Laksamana at ang kanilang mga matitinding bisita. Karambola, usapang pinag-iisipan, tatalakayin, hihimayin. Karambola sa DWIZ, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa DWIZ 882, ang himpilang may todong lakas.